Isa sa mga elite para-athletes ng ating bansa na gumawa ng ingay sa international sports scene ay si two-time Paralympic wheelchair racer Gerald Mangliwan. Ngayong hapon ating tuklasin ang kanyang paglalakbay bilang isang atleta at kung paano siya nagsusumikap to live better. Lumaki sa lansangan ng napakagandang probinsya ng Tabok, Kalinga. Bagamat mahiyain ng bata pa siya, di maaalis ang bakas ng ngiti sa kanyang muka dahil sa kanyang pagiging masiyahin. 2 taong gulang nang siya ay nagkaroon ng polio dahilan sa kanyang pagiging paraplegic o pagkakaroon ng paralysis sa lower half ng katawan. Lumipat siya sa Metro Manila upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng kolehiyo sa Trinity University of Asia sa Quezon City sa kursong Mass Communication. Pero paano nga ba niya nadiskubre ang kanyang pagmamahal sa wheelchair racing? Nag-start po ako bilang wheelchair racer 2009 siya. Yung edition sa Malaysia. Pero before kasi na naging wheelchair racer po ako, napasok po ako sa para-athlete as a wheelchair basketball. Doon yung pinaka-umpisa. Pero nung time na nagkaroon po ng chance na maano po ako sa para-athletics, specifically sa wheelchair racing, nag-try po ako hanggang sa 2009 nag-start yung yung journey ko as a wheelchair racer. Ang dating mahiyain na bata na nagkukulong sa bahay upang maiwasan ang pangungutya ay ngayon confident at palakaibigan na dahil sa sports. Isa siguro naging way ko yun na para maano ko to is na-engage po ako sa sports eh. Kasi through that is nagkaroon po ako ng confidence sa sarili. Dati kasi mahihain talaga ako eh. Ayaw ko nga lumalabas sa bahay, ayaw ko na nakikita ng ibang tao pagka ganoon. Yung tipong iniisip ko yung sasabihin nila na yung kapansanan ko yung iniisip ko. So yun yung nagiging kung paano mo ilabas yung sarili mo dun sa yung isa sa pinakamahirap na challenge para sa akin na. Sabi ko nga, hindi ganoon kalaki yung confidence ko sa sarili ko nga dahil nga dun sa iniisip ko palagi isasabihin ng ibang tao. Hanggang sa na-engage na ako sa sports. So yun yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob para kumbaga may-express ko din sarili ko, makipag-communicate sa ibang tao, magkaroon ng maraming kaibigan. So yun yung naibigay sa akin talaga ng sports. Hindi rin naging madali ang buhay para sa 44-year-old para-athlete. Dahil sa kanyang kapansanan, may mga pagkakataon na hinuhusgahan at kine-question ang kanyang kakayahan ng mga tao. Kasi nung nag-graduate ako ng pag-aaral ko, nag-try nga rin ako sa mga trabaho na nag-apply. Minsan yun nga hindi ka matanggap dahil nga I don't know kung siguro naman sa kakayanan kaya ko naman po sigurong yung kung ano man ibigay sa akin I don't know kung ginudge ka agad na dahil doon sa situation mo. So yun yung parang wala lang din yung parang yung pinagsikapan mo na para lang maipakita mo din na kakayanin mo. So yung mga tao din na sa akin is parang hindi sila naniniwala doon sa kakayanan mo. Umalab ang kanyang pag-asa sa buhay matapos nang mabigyan siya ng oportunidad bilang isang wheelchair racer. Yung mga tao na nagbigay sa akin ng tiwala, nagbigay sa akin ng confidence, is nakita nila yung kakayanan ko. So, nasa sa akin na yun kung paano ko yun. So, sabihin kong nangangarap ako na nangarap akong kung ano man yung marating ko, ano man yung magagawa ko, yun yung doon. Kung sabihin natin in advance na na magkaroon ako ng mga medals is siguro trinabaho ko yun para makuha ko yung kung ano man yung nakuha ko ngayon. Dahil sa kanyang pagsisikap at kasipagan, napatunayan niyang malaki ang kanyang maiaambag sa ating bansa. I want to show na meron kami ding pwedeng iambag para para mapansin din yung sa amin at the same time makipagbigay ng inspiration sa ibang tao. And of course, hindi rin matatanggal para sa aking family. Yun yung doon. Ngayon, family man ako, may mga din ako. So isa yun sa mga ko ngayon para i-continue lang yung ginagawa ko. And of course, yung magiging opportunity mo na yung magiging to represent yung bayan mo and to show naman sa ibang lahi na kung din yung meron tayong mga Filipino as para-athlete na pwede tayo makipag-compete internationally and sa buong mundo. Ayon kay Mangliwan, bilang isang persons with disability o PWD, kaya nilang mamuhay ng malaya at hindi pabigat sa lipunan. Yung tingin ng ibang tao na pagdating ng PWD may parang alagayin siya yung parang ganun, nagkaroon ng isip na ganun. Ngayon, pwede mo mapakita na
Hindi ganon. Kumbaga, we can live independently. Tapos nasusuportahan ko na rin po yung mga family ko. Yun yung naging isa sa mga pinakamalaki ding naiambag sa akin ng sports. Although nag-umpisa kaming wala. Yun nung may sigat na. Nung nagkaroon na, so yun maganda na yung support sa amin ng government, yung pagtanggap sa amin ng is pwede ko nang masabing kung nagkakaroon ka ng yan nga nag-excel ka, pwedeng ma-support mo yung family mo. So yun yung naging malaking bagay na naibigay sa akin ng sports. Sa kanyang makulay na karera sa wheelchair racing, kung saan nakapagtala si Mang Liwan ng impresibong 8 golds, 3 silver at 2 bronze medals sa ASEAN Para Games at 1 gold and 1 silver naman sa Asian Para Games. Ano pa nga ba ang mga ninanais niyang maabot? Pinaka-main na pangarap ko is, kasi from locally SEA Games to Asian, nagkaroon na po ako ng medalya. So ang yung pinaka-highest talaga yung Paralympic. Sana magkaroon din po ako makakuha din po ako ng yun yung isa sa mga ko ngayon habang nagko-compete pa ako. And after ng career ko with sabi ko pwede kung magkaroon ng opportunity na i-share din yung knowledge about wheelchair sports o specifically sa wheelchair racing sa mga gustong aspiring is pwede ko rin sabihin may share yung knowledge about the sports. Matapos ang kanyang golden performance sa katatapos sa 2023 Asian Para Games sa Hangzhou, China, puspusan ngayon ang paghahanda ni Mang Liwan para sa kanyang inaasahang ikatlong Paralympic appearance. Ang paglalakbay sa buhay ni Gerald Mang Liwan ay nagsisilbing isang testamento na ang pagsusumikap ay isang mahalagang bahagi ng buhay na nagtuturo sa atin ng disiplina, dedikasyon at determinasyon upang makamit ang ating mga minimithi. Pati na rin ang personal na misyon natin sa buhay. At dyan na nagtatapos ang ating episode ngayong hapon. My name is Meg Siozon, encouraging everyone to live better.